eto pong suot ni Chinita Princess, grabe, ang glowing niya, di ba? Ang ganda niya sa kanyang white dress. And syempre yung ayos ng buhok niya, yung kanyang accessories. Ayan, super pretty ni Chinita Princess. Grabe. Iba talaga ang ganda ni Kimi. Hindi nakakasawang tingnan. And iba yung glow kasi niya no? Sobrang dami talaga ang nagagandahan po sa kanya at talagang nai-starstruck kay Chinita Princess. As in, yung tipong kahit na anong anggulo ni Kim, di ba? Talagang paboritong paborito ng camera yung kanyang mukha. Never decline talaga yung kanyang pretty face. Grabe naman nga yung face card na yan ni Chinita Princess. Sobrang ganda. And yung kanyang accessories, yung kanyang kwintas, para anong dami niyang suot daw. Ano kayang kahulugan nito? Knowing si Kim, Chinese yan. So, marami yung mga kasabihan, ganyan. So, for sure, may mga meaning daw po yan. Ang dami niya kasing suot ngayon. So, ano kayang meaning itong mga suot-suot yan? Dami yung accessories ngayon, yung porcelas, di ba? Sobrang dami. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito po sa larawan na to. Grabe, sabi dito, what is the meaning of this? Ayan, napa-question na po siya. Kim Pao endgame na ba? Huy, grabehan naman nga doon. So, anong meron mga ba dito sa larawan na to para mapatanong na Kim Pao endgame na ba? Ano ba? Yung larawan na to parang muling nagpahula si Chinita Princess. Mukhang nagpa-fungsoy na naman siya and mukhang taong ito ay umaayon lamang po sa kanya. Ang gaan ng aura ni Kimi Anyway, speaking of Kim Pao na ba? Endgame na ba? Ito, sabi dito, the dragon and horse. Who alam na this. Dragon and horse. So, ibig sabihin, horse po yung hawak ni Dragon yung hawak ni Chinita Princess. Alam niyo naman, di ba, ang horse and dragon, si Kim and Paolo po yan. Pero mukha siyang money bank dito sa larawan. Anyway, ano man ang meaning niyan, mukhang maganda. Abangan na lang po natin sa vlog. Manood na lang po kayo ng vlog ni Chinita Princess. Diyan po masasagot yan. Kung ano naman ang plano nila Kim and Paolo. Mukhang may kinalaman daw to sa plano nila Kim and Paolo para masabing alam na this dragon and horse. So nakaraan sabi compatible po ang dragon and horse. Ayan, abang na lang rin po tayo ng vlog ni Chinita Princess. May nababasa rin ako na sabi nga, mukhang masasagot na ang mga plano ng Kim Pao this 2026. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Merlita Aria Rodriguez, magandang hapon, Gandara. Narinig mo na ba yung awit para kay Kim at Pao? Hindi ko alam kung sino yung kumanta. Parang si Yeng. Ang ganda-gandara. Napaiyak ako. Ewan ko ba kung bakit. Yung nararamdaman ko masaya, natutuwa, na eto na yata ang pangarap nating lahat at hinihintay ng ilang taon. Alam mo, Gandara, habang pinapakinggan ko, tulo talaga ang luha ko. Na masaya at parang nakikita ko yung mukha nilang dalawa ni Kim. Na nakatitig si Pao kay Kim. Habang nakangiti si Kim. Ganon din na hawak kamay silang dalawa. Sana makita mo din, Gandara. Ngayon at marinig. Iiyak ka din for sure. Salamat, Gandara. Happy ako para sa kanila. Kim and Paolo. Bashers, sorry ha, kung masasaktan kayo. Naku, anong kanta po yan, Ma'am Merlita Aria Rodriguez? Parang hindi ko pa ata nakikita. But anyway, dun pala sa mga kwento nyo kung paano nyo na-imagine sila Kim and Paolo na si Pao yung hawak kami silang dalawa tapos nakatitig si Pao kay Chinita Princess. Grabe. Na-imagine ko rin siya sa sa isip ko and bukod sa
naiiyak, kinikilig din ako. Grabe, di ba, imaginations natin. So, ganun talaga nagagawa ng kanta. Talagang kinukurot po ang ating mga puso. Nako, sana nga po, mapakinggan ko din yung kanta na tinutukoy nyo para kina Kim and Paolo. Mukhang napakaganda pong kanta. At the same time, nakaka-inlove na kanta para po sa kanilang dalawa. Yung tipong in love kung papaano ma-inlove si Paolo kay Chinita Princess. Sa meantime, dumako naman tayo dito sa next comment natin ngayong gabi mula po kay Ma'am Norma Dayag. Sabi niya, Ma'am Gandara, good AM. Yes, very much happy ako sa mga nababasa ko tungkol sa Kim Pao. Manifesting that all our prayers are heard by God. And now they will soon be wed in the church so that it will be fully legalized na. Gandara, after their wedding, ay hindi na naman makikita si Kim. Huwag naman, Pao. Payagan mo siya na mag-host sa Showtime. Give and take naman kayo. Kasi payag si Kimi sa paglalaro mo ng game for 12 hours every day instead of going out to their peers. So, hopefully, payagan niya si Kim na pwede siya sa endorsement if hindi pa siya buntis. Take care of Kimi. Paolo, huwag mo siyang pababayaan. Love and be faithful to her. And huwag gayahin yung iba na ang daming babae sa buhay nila. Love Kimi as you love yourself. Love ko kayong dalawa. Grabe yung mga message nyo kina Kim and Paolo. Pang-wedding vows, pang-wedding message na talaga. Wedding message ng ninang, na may paalala, ganyan, and bagulang message wedding ng isang magulang. Talaga, ganun yung feeling ko. Grabe yung mga comments ninyo. Talagang mahal na mahal niya si Chinita Princess. Nararamdaman ko naman na sinasasabi niyo ang lahat ng to kasi ayaw niyong masaktan si Kim for the third time, di ba? Tama na yung second time kasi hindi deserve ni Chinita Princess ang masaktan na sobrang loyal nito at napakabuting tao. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Jang D. Bets Avelino. Sabi niya, at saka mapupuno lang yan ng intriga. Ipagsasamahin silang apat. So it's better na wag nilang gawin. For delikadesa na lang sa kanilang apat, okay? Sana isipin yan ng mga may balak. No need na ng Kim Pao ang makipagkulab pa sa ibang celebrity. Waging-wagi na po silang dalawa. Kahit silang dalawa lamang para sa amin. So warning na po namin yan, ha? Kung sino po or kung sino pa yung nagbabalak dyan. Ayan, tingin ko naman po hindi matutuloy. Parang isang kabaliwan naman nga kung itutuloy nila or nagbabalak sila. So, pero maganda na rin yung pinababatid ninyo kung ano ang tinig ng mga fans. So at least maaga pa kahit maaga pa, alam na nila ang magiging reaksyon ng mga fans, which is a big no for collaborations ng apat. Grabe, hindi na talaga nakakagulat kung bakit napahanga ang Kim Pao fans sa ganda ni Kim Chiu. Pero sa totoo lang, mapapahanga ka pa rin sa bawat labas niya. Iba na talaga ang level ng aura ni Kim ngayon. Hindi lang ito basta maganda si Kim, ito yung klase ng ganda na may dating, may lalim at may confidence. Yung tipong kahit simpleng suot lang, kahit natural look, lutang na lutang pa rin ang elegance. Makikita mo sa mata niya yung saya, maturity, at yung glow ng isang babaeng kontento at secure sa sarili. Kaya siguro mas lalong tumitibay ang impact. Hindi pilit, hindi pa-impress, natural lang. At syempre, ramdam na ramdam ng Kim Pao fans yan.
Kasi kapag masaya at blooming si Kim, parang nadadala rin ng fandom. Parang may unspoken message na, okay ako, masaya ako, at nasa tamang phase ako ng buhay ko. Kaya hindi lang pisikal na ganda ang hinahangaan, yung inner glow ang talagang tumatama. Dagdag mo pa na sa bawat appearance niya, parang may sariling spotlight. Kahit maraming tao, kahit busy ang paligid, mata mo kusa kalagang babagsak kay Kim. May star quality na hindi natututunan, ipinanganak na dala niya. Kaya hindi rin katakataka na marami ang nagsasabing pang Miss Universe, pang leading lady, o iba na ang dating ni Kim ngayon. Para sa Kim Pao fans, special din to kasi kapag blooming si Kim, mas lalong umaasa ang iba na masaya ang puso niya. At kapag masaya ang puso, mas maganda ang ngiti, mas totoo ang kilos. Kaya yung paghanga nila ngayon, hindi lang kilig, may halong pagmamalaki at proteksyon. Para sa akin, napakagandang balita nito. Positibo, nakakagaan ng loob, at very telling sa current phase ni Kim Chu. Hindi ito yung tipong balita na gawa-gawa o pilit na hype. Natural ang reaksyon ng mga tao kasi kitang-kita talaga ang glow ni Kim. Kapag maraming fans ang sabay-sabay na napapahanga, ibig sabihin may totoong pagbabago sa aura at presence ng isang artista. At kay Kim, malinaw na malinaw, mas buo siya ngayon sa sarili, sa career, at sa kung paano niya dalhin ang sarili niya sa publiko. Ang maganda pa rito, hindi lang pisikal na ganda ang pinag-uusapan. Kasama sa paghanga ng fans yung pagiging graceful niya, yung confidence na hindi mayabang, at yung pagiging relatable pa rin kahit sobrang ganda na. Yan yung klase ng artista na tumatagal, hindi lang pinanunood, kundi minamahal at sinusuportahan. Para naman sa Kim Pao fans, parang affirmation ito na tama ang paghanga namin. Kapag blooming si Kim, mas nagiging hopeful at masaya ang fandom. At kahit hindi man laging may kumpirmadong balita, ang mahalaga ay makita siyang masaya, confident at glowing kasi doon talaga nagsisimula ang tunay na ganda. Sa totoo lang, ang balitang ito ay hindi lang simpleng papuri sa pisikal na anyo ni Kim Chu. Mas malalim ang pinanggagalingan ng paghanga ng mga tao ngayon. Kapag sinasabi ng fans na ibang-iba ang ganda ni Kim ngayon, ang ibig talaga nilang sabihin ay may pagbabago sa aura niya. Mas buo, mas kalmado, at mas confident. Yan yung klase ng ganda na hindi kayang itago ng kamera o ng ilaw. Kusa itong lumalabas. Makikita mo kay Kim na dumaan siya sa maraming yugto, mula sa bubbly teen star hanggang sa mas mature na leading lady. Ngayon, parang nasa phase siya na hindi na kailangang magpatunay. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya pilit na magpaka-blooming. Natural lang. At kapag ganon ang isang babae, doon siya lalong nagiging kaakit-akit. Kaya hindi nakakatakataka na pati Kim Pao fans literal na napapatigil at napapahanga sa bawat appearance niya. Dagdag pa rito, ramdam ang saya at contentment niya at malaking factor yun sa glow niya. Ang ganda niya ngayon ay parang sinasabing, masaya ako sa kung sino ako at kung nasaan ako. Yan ang klase ng mensaheng tumatago sa fans. Hindi lang sila kinikilig, na-inspire sila. Maraming nakikita kay Kim bilang simbolo ng growth, healing at self-love, kaya mas malakas ang impact ng bawat ngiti at galaw niya. Para naman sa Kim Pao Dang Fam, may special na layer pa ang reaksyon nito. Kapag blooming si Kim, mas nagiging hopeful ang fandom, hindi lang sa love team o sa posibilidad ng kung anuman, kundi sa idea na masaya ang idolo nila. At kapag masaya ang idolo, mas nagiging protective at supportive ang fandom. Kaya ang paghanga ngayon ay may kasamang pagmamalaki, lambing, at pananabik sa mga susunod pang lalabas ni Kim. Isa pang mahalagang punto, hindi nawawala ang pagiging relatable ni Kim. Kahit sobrang ganda na niya ngayon, may warmth pa rin siyang dala. Yung tipong parang pwede mo pa ring tawaging chinita princess na may simpleng puso.
Yan ang bihirang kombinasyon, star quality na may pusong pangmasa, kaya lalong tumitibay ang koneksyon niya sa publiko. May mga mahalaga pang dagdag sa balitang ito na lalong pinapalinaw kung bakit sobrang lakas ng dating ni Kim Chu ngayon at kung bakit hindi ito panandali ang hype. Una, nagiging simbolo na Kim ng aging beautifully. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpa-pressure sa trends or expectations. Sa halip, pinapakita niya na habang tumatagal, mas gumaganda kapag mas kilala mo na ang sarili mo. Yan ang dahilan kung bakit pati casual viewers, hindi lang fans, napapalingon at napapahanga. Pangalawa, malaking epekto ito sa brand value at career longevity niya. Kapag ang artista ay pinupuri hindi lang sa ganda, kundi sa aura, composure at grace, mas nagiging desirable siya sa endorsements, projects at high-profile roles. Ibig sabihin, hindi lang ito papuri, may konkretong career impact ang ganitong klase ng reaksyon mula sa publiko. Pangatlo, sa perspektibo ng Kim Pao fandom, nagiging mas mature na rin ang paraan ng paghanga. Hindi na lang puro kilig, mas may respeto sa personal space, mas may pagpapahalaga sa emotional well-being ni Kim. Yan ang senyales ng fandom na natuto at lumaki sabay ang idolo. Pang-apat, pinapakita ng reaksyon ng mga tao na hindi kailangan ng kontrobersya para mapag-usapan. Walang iskandalo, walang pilit na intriga, ganda at aura lang. Sa panahon ngayon, bihira yon kaya mas lalong tumatak. At kung may idadagdag man sa balitang ito yon. Ang ganda ni Kim Chu ngayon ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng growth, self-respect at tamang timing ng buhay. At kapag ganyan ang ganda, hindi ito kumukupas, lalo pa itong lumalalim.